Pagiging disipulo sa kilos at gawa. Ang parabola ng mabuting Samaritano. Ito ang kwentong nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito, na tanging matatagpuan lamang sa aklat ni San Lucas. Nagsimula ito sa tanong ng isang dalubhasa sa kautusan na nais subukin si Jesus. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ang buhay na walang hanggan? Dahil alam naman ni Jesus ang kanyang intensyon sa pagtatanong, sinagot niya ito ng isa ring tanong. Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Mabilis at malinaw din naman itong sinagot na nagtanong sa kanya. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Ang salitang gawin ay laging nababanggit sa ebanghelyo ngayon. Gustong malaman ng nagtatanong kay Jesus kung ano ang gagawin para magmana ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos, inanyayahan siyang gawin mo ito at mabubuhay ka. Sa pagtatapos ng kwento, ay sasabihin muli sa kanya ni Jesus, humayo ka at gawin mo rin. Mula sa simula ng kwento, nais nang ipabatid na ang paggawa ay mahalaga para sa isang disipulo ni Jesus. Ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika, ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa batas. Sa katunayan, ang mga ito, huwag kang makiapid, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magnanasa, at lahat ng ibang mga utos ay nauuwi sa ganitong pangungusap. Iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay di gumagawa ng masama sa kapwa. Ang pag-ibig ay kabuuan ng batas. Batid ng dalubhasa sa kasulatan ang nasusulat. Kaya't nilinaw ni Jesus sa kwento na hindi sapat ang kaalaman upang maligtas. Higit sa lahat, kinakailangang isapuso at isagawa ang batas ng pag-ibig upang hindi ito manatili sa salita, kundi makita, higit sa lahat, sa gawa. Ang katotohanan ng aral na ito ng Panginoon ay binigyan diin ni San Antonio ng Padua sa kanyang mga pangaral. Walang saysay para sa isang tao na ipagmayabang ang kanyang kaalaman sa kautusan, kung ang itinuturo nito ay humihina sa kanyang gawa. Sa mga tauhan sa pagbasa, tanging ang Samaritano lamang ang gumawa ng pakikipagkapwa sa kabila ng kanyang pagiging estranghero at hindi kapananampalataya. Siya lamang ang nagpakita ng habag sa biktima. Ang gawaing may habag sa kapwa, gaya ng ipinakita ng Samaritano sa pagbasa, ay direktang naglalarawan ng habag at pag-ibig ni Kristo. Sapagkat ang sukatan ng gawain ng pakikipagkapwa sa bandang huli ay nakabatay sa kakayahang magbigay ng tunay at malayang pagmamahal sa kapwang nasa kanyang paligid. Ito ang Kristiyanong komunidad na nais ni Kristo.
isang komunidad ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sa kabila ng ating pagkakaiba-iba sa estado, pananampalataya at politikal na paniniwala, tayo ay hinahamon ng Ebanghelyo na maging makabagong Samaritano sa iisang komunidad na ating ginagalawan. Batid natin ang banal na kasulatan, ngunit higit tayong inaasahan na atin itong isa sa puso at isa sa buhay upang mangusap tayo sa lahat sa pamamagitan ng ating mga gawa. Paano tayo magiging tunay na kapwa sa mga taong nasa ating paligid? Una, ang maging kapwa para sa lahat. Ang tumutulong na hindi tinitignan ang uri ng relihiyon, kulay politikal at lahi ng tinutulungan. Para sa Kanya, lahat ay kawangis ni Kristo. Kaya't lahat ay nararapat na makaranas ng pag-ibig at pagmamalasakit mula sa kanyang kapwa. Ikalawa, ang kapwang hindi naghihintay ng anumang uri ng kapalit. Ang tumulong na hindi naghahangad na mapapurihan o masuklian ang kanyang ginawang pakikipagkapwa. At ikatlo, kapwang magtuturo sa salita at mangungusap sa gawa. Isang kapwa na buhay na halimbawa sa iba upang mapamarisan ng lahat. Ang ganitong kapwa ang siyang pagsisimulan ng komunidad ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig.